Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Tower, the Seven of Pentacles, the Fool, and the Hierophant. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw, magkakaroon kayo ng confusion with regards to your situation, no? With somebody na pwedeng nababagalang kayo sa takbo ng relasyon ninyo or meron kang inaantay na gawin itong tao na to, pero parang ayun nga, nalilito ka kung meron nga ba itong magiging magandang kahihinatnan at iniisip mo kung mas mainam na lang ba na pabayaan mo na lang or wag mo na lang problemahin or wag ka na lang mag-commit, parang ganon, to just do your own thing instead of waiting around for this person to commit to you. Okay, and then we have here the Six of Wands, the Chariot, the King of Swords, and the Eight of Cups. So, again, mukhang sa mga susunod na mga araw, mas ifo-focus mo yung attention mo sa iyong sarili. Okay, so mukhang ang magiging decision mo nga is yung hindi ka na lang mag-aantay, hindi ka na lang mag-expect, you will just live your own life, enjoy yung sarili mo, okay, na patuloy ka nagagawa ng progress or mag-move on ka para sa self mo, ganyan. And nakikita ko rin naman dito na medyo naliliwanagan ka naman na parang alam mo na hindi ka na masaya doon sa sitwasyon mo, na alam mo na hindi mo rin naman makukuha sa taong ito kung ano yung gusto mo. That maybe it is about time for you to really find, kumbaga, yung happiness or yung relationship na hinahanap mo. Okay? And then we have here the Sun, the Five of Pentacles, and the Lovers. Okay. At dahil dyan, pwedeng maging mas positive or mas maging masaya, maganda yung aura mo sa mga susunod na mga araw, kahit na sabihin nating lumayo siya sa'yo or lumayo ka sa kanya or basta yung mag-isa ka lang, parang ganyan. Ngayon, pwede rin na habang ikaw ay parang nagiging okay na, yung partner mo naman or yung person mo, siya naman yung medyo nakakaramdam ngayon ng kalungkutan. Okay? And then we have here the Two of Pentacles and the Knight of Wands. At dahil naramdaman nitong tao na ito yung absence mo or yung pagkawala ng energy mo sa buhay niya, pwedeng magkakaroon din siya ngayon ng pagdadalawang isip with regards to you and dun sa relationship ninyo nga na dalawa. So, there's a chance na habulin ka nitong tao na to or parang landiin kanyang muli or suyuin kanyang muli. And then we have here the Ace of Pentacles. And because of that, there is also a chance na magkaroon kayo ng new beginning nitong tao na to, and malaki din yung possibility, kumbaga, na finally magkukumit siya sa iyo. Okay? But first, you have to keep in mind na mangyayari lamang ito kapag ikaw
ay nag-move on ngayon, inasikaso mo yung sarili mo at nagpakasaya ka at parang hindi mo muna siya pinagtuunan ng pansin. Kailangan niya kasi munang maramdaman how it is or how it feels to be without you or yung wala yung energy mo bago niya malaman siguro yung importansya mo sa buhay niya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? We have here the Ace of Pentacles, the Five of Swords, the Ten of Cups, and the Death card. Okay, so base sa mga barahan na to, it looks like merong new beginning para sa iyo. Okay? Na maaaring mabuo muli or maging masaya muli yung pagsasama ninyo nitong tao na ito, lalong-lalo na kung kasal kayo nito or kung may anak kayo nito. Okay? Malaki rin kasi yung chance na itong tao na to ay nagsinungaling sa'yo, na nawala na kumbaga yung tiwala mo sa tao na to, pero mukhang meron siyang mga gagawing pagbabago para maibalik mo yung trust mo sa kanya or para nga mas maging secured or stable yung samahan ninyong dalawa. Okay, and then we have here the Ace of Cups, the Devil, the Knight of Pentacles, and the Ten of Wands. Again, Ace of Cups, it talks about new beginnings. Okay, so malaki yung possibility na kapag nakipagbalikan nga yung tao na yan sa'yo, ay babalikan mo rin. Okay, na sadyang there is this strong bond between the two of you. Hindi talaga yan madali na iwasan or maputol yung ugnayan ninyong dalawa kasi para kayong pinagtali. Okay? And ayun nga lang talaga, totoo naman na magbabago siya. Totoo naman na gusto niyang mag-commit sa'yo or maging buo yung family ninyo, maging secured kayo, maging stable yung samahan ninyo. It's just that nahihirapan siya to make it happen. Lalong-lalo na kung halimbawang maraming mga factors na nakakaapekto. Pwedeng hindi niya kontrolado yung mga factors na ito, lalo na kung maraming nakikisawsaw, maraming problema, maraming responsibilities. Basta ang daming niyang kailangang ayusin bago kumbaga totally na maging maayos kayo. Parang ganyan. Okay? And then we have here the Three of Cups, the Queen of Pentacles, and the Nine of Swords. Pwede nyo itong mapagtagumpayan kung ikaw mismo ay kakampante ka, kung ikaw mismo ay magtitiwala ka sa kanya at hindi ka mag-overthink. Okay? Kumbaga, ang kalaban mo dito is yung sarili mo, pag-overthink mo, yung pag-doubt mo sa kanya. Okay? And then we have here the Two of Cups and the Two of Swords. So, it's like, kailangan yung maging the both of you against the world. Parang ganyan. Na kailangan nagtutulungan kayong dalawa, nagkakaunawaan kayong dalawa, na nagbubulag-bulagan kayo sa nakapaligid sa inyo, parang ganun, or wala kayong pakialam sa kung ano yung nangyayari sa paligid nyo, as long as kayong dalawa ay okay, nahanda ninyong parang paglaban by hook or by crook yung relationship ninyong dalawa. Okay, and then we have here the Page of Cups, and of course it requires proper and open communication between the two of you. Okay, para malaman
kung paano ninyo i-handle yung mga bagay-bagay. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Eight of Wands, the Wheel of Fortune, the Nine of Swords, and the Two of Swords. Okay. So, mukhang sa mga susunod na mga araw, meron kayong makakausap. Okay? Pero kung gaano kabilis yung takbo ng pag-uusap ninyo, maaaring maging ganun din kabilis yung pagbabago doon sa tao na ito. Okay? Pwedeng at first ang saya-saya ninyong dalawa, puro landian, puro tawanan, ganyan. Parang feel mo talaga na gustong-gusto kanya, na merong patutunguhan yung pakikipag-usap mo sa tao na to, and then suddenly biglang natigil or nawala, bigla kang ginost, or mararamdaman mo na lang na bigla siya naging cold sa'yo. And then, ayun na, mamroblema ka na, mag-overthink ka na, at hindi ka na makakatulog, parang restless ka na. Okay, na nagwa-wonder ka, what happened? Okay, anong nangyari? Okay, and then we have here the Nine of Cups, the Six of Pentacles, the Lovers, and the Page of Swords. Malaki yung possibility na itong tao na ito ay air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, ang mangyayari, patuloy ka na mag-aantay na mag-reach out muli sa'yo itong tao na ito. Okay? There is a chance na mag-reach out muli sa'yo itong tao na ito, pero it will not be the same as it was before. Okay? Parang casual yung datingan. Okay? Kasi, may possibility rin na itong tao na ito ay involved na with somebody else. May jowa na iba. Kaya tinigilan kanya. Okay? Or pwede na nakuha niya na sa'yo kung ano yung gusto niya. Okay? And then we have here the Ace of Wands, the Three of Pentacles, and the Star. So, pag nag-reach out ulit sa'yo itong tao na to, there is a possibility na mag-offer ito sa'yo ng parang isang proposal na parang landian lang kayo. Okay? Na pwedeng umoo ka in hopes na baka sakaling kapag may nangyari sa inyo or kapag binigyan mo siya, ay eventually ma-in love siya sa'yo. Okay? And then we have here the Queen of Cups and the Six of Swords. Ayun na nga. Kasi ikaw, parang nai-in-love ka na sa kanya or in love ka na sa kanya. And you are hoping na something good will come out of this situation. Okay? But we have here the Moon, which says malabo. Di ka sure. Okay? Pero gagawin mo pa rin. Kasi nga, umaasa ka eh. Okay? So, hindi ko alam kung anong mangyayari dyan. Depende na lang siguro sa'yo. Okay? Kung hahayaan mo na ganyan or tigilan mo na lang habang maaga pa. Okay? So, ayun. For now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.